Sa ito buhat ko kay Delete pa sir. map set up na ta sa atuang database. For example, sa kuha, di ba? CMAT, student information. So, dito, na ko i-create nga sample ng notepad. So, ari ko dito sa kuha. Tara na ay na ko i-create dito kasi simple nga i-identify na ko ang akong mga features sa akong system. So, mo ni sunod na ko ipabuhat ninyo. So, kapatay mo, na akong system na rin nga Student Information Management System. So, na akong feature na rin nga Authentication. So, pasabot authentication ka ng login, registration, o logout. So, pareha na tatanan na, naisad mo na. Then, ari na tayo magkalahi sa inyong management. So, sa kuha na ko get students data, add student, edit o delete. So, share UT. So, ang ako i-implement karon kay registration lang sa. So, para kabaw mo sa overview. So, dire, ang buhatan ako kay mag-create ko sa create ko migration. Before ko mag-create ko migration, so sa mo sa ating env mo file, dayon gabantay mo dire yung mga DB nga variables Section. O na sir. So, lista na ninyo ang kaning DB database. In short mo na nyo ang database name. So, sa kuha, ganahan ko, ang ipangalan ko ay SIM, kay Student Information Management System. Dayon, save lang. Yes sir. DB database nga variable. Na yung default kaya Laravel. Equal niya. Laravel mo na default. So, is din na sa inyo ha, gusto mamangan sa inyong database. So, sa kuha kay SIMAN, kay Student Information Management System. Pag man, run to command nga, unsa? PHP, artisan, make, colon, migration, and then, name sa kuang migration. So, create. Wait, wala din ako na-discuss. Registration. So, muna niya, di ba? Registration nga, picture itong button. So, dito sa ubos na ako simple nga ERD. So, sa base sa akong mga features, identify na ko nga na ako users na table, which is katong mga users sa akong system. And then, nasa ko students na table. So, dito sa users na table, muna akong mga entity. So, sa akong entity, di ba? Nasa database ako na? So, muna mga column sa inyong database table. So, naka first name, middle name, last name, email, o password. Then sa kilid, String. imutangan ako, data-type. So, string. So, kung adto mo sa PHP may admin na sa yung database, varchar na dapat, di ba? So, dito sa Laravel, ang tawag na to na kay string na. Muna ang mga data-type. Pwede, sa man, text, long text. So, kana. Pwede sad kung number, int, big int, float, di ba? Mga common nga, data types, basic nga. So, sunod, nanaman ko din sa akong mga entity, ang buhatan ako kay, mo na ako ibutang sa atuang akong migration. So, dire, naman tayo users table, di ba? So, mo na, ang migration di ay, mo na ang pag-create automatically of table sa atuang database. So, dili na ka adto sa PHP may admin yung sige pa kang add column, di ba? Kung manual. Dili sa Laravel, imo na na-identify diri sa migration, ikaparani mo command nga PHP artisan migrate, mo automatic ka na propagate sa imuhang PHP may admin. Katong imuhang database dire. So, ako ipakita para makasabot pa gid mo. So, dayon, ako ipangalan dire kay users, di ba? Users man. Create man ko, naman tayo users table na rin. So, create ko, users nga, table. So, kung bago po mo nakaset up og Laravel nga project, nana na siya default nga migration. So, asa mo na makitaan, ari mo sa database nga folder, human, migrations nga folder. Dayon na ay create users table diha nga migration. Pero para makita lang mo nga ikaw mag-run ani nga command, magawas na siya. Ako ni is run. So ang ako lang pangalan diri kay create user lang para dili siya ma-conflict. So create user lang. So enter ko. So tanawa diri. So naay create user nga
table na migration. So ang suda na kani. So i-delete na ko na, kailangan naman yung default sa baba, wala na akong gamiton. So i-delete na ko na. Delete na lang ako. And then i-click na ako ng create users nga table. So na ay schema na create. So ang inyo lang nilagtan niya guys kanirang mga table entities. Kamatay mo na ang table string name, email, di ba? So ang button ninyo na ay inyo to ipang-add ang kato inyo ang identify nga entity. So sa ako adre, first name, middle name, o last name, email, o password. So muna ako i-putang dire. So kapingon na ta na. Copy, nakuha na ta. And then putang ka dire first name. So muna ako entity, first name. Dayon, ubos, middle name. And last is last name. So sa Laravel guys, natin gitawag nga nullable. So in short, nullable. Kabantay mo sa nga naamoy mga entity sa iyong table sa database kay okay ra mo nga walay isuod nga value. Mahimo na siyang null, pwede na masulag null nga value. So ang button ni na mag-add ra ka og nullable nga function. So araw na ka dayon nullable. Dayon open close parenthesis. Then save. So na timestamp dira. So ang tama lang na ang tama lang ni guys. Kanga. O kanin, remember token. Pero ang ganang timestamp, ipabili na kay mo na ang created at o updated at sa inyong database. So, save na to. Save. Yes, sir. PHP, Artisan, migrate. So may tabuan na guys. Ang sa ito ang browser. So check sa nato sa ito ang Laragon. Start na nato. Start ang Laragon. Then search mo localhost PHP may admin. Enter. Start ang lahat. No, start ang Laragon. Stop. Okay, start lang. Ngayon, ari mo sa browser, then katong PHP may admin. Search mo localhost PHP may admin. So, di kanya mo gawa sa na. Suppose, okay. Forbidden. Forbidden. So, ang wapo ninyo na, ari mo diri sa kilid. Kali ba? Kita ang Laragon nga icon. Right click. Dayon. Night tools. Mugawas nila tools. Dayon. Night quick add. Quick add. And then, night PHP may admin dira. Oh, nasa. I-click na. Then, dapat na yung magawas nga, downloading. So, in short, mag-download na ako, PHP may admin para sa ato ang Laragon. Kaya in short, kanang Laragon, wala na siya built-in, diretso installed nga PHP may admin. So, dapat ato sana i-download. Abutan lang. Yun sa answer, pagkuha na lang. Ang downloading, dayon i-refresh inyo ang localhost PHP may admin. Refresh lang. Refresh. So dapat tingnan mo gawas. Ano, sir? Nana, okay na? Good. Ngayon, type lang mo, root dali. Root. Root nga, username. Wait. Start, kung ganat pinage, start ang Laragon. Na-start all na nakabot doon. Dapat, sir. Stop, sir. Ayun. Oh,
Wala kay password sir. Ha? Wala yung password, empty na na. Ada ra. So na? Sod? Ya, ang size sir ko na lang sir. Ha? Wala pa may kapan sir. Sa information or sa database. Root. Ada ra. Ay, ano mo, balik mo sa base code ninyo. Balik sa base. PHP Artisan. Command. PHP Artisan migrate. Kaya. Command enter. Mingo na siya. The database SIM does not exist. O ang SIM, depende sa inyo. Kung sige pangalan sa inyong database. Ngayon, yes na mo. Yes na sir. Yes. Type mo yes, and then enter. So, mura na siya. Ani. Command, balik mo sa inyong localhost PHP may admin. Dayon, i-refresh. So, dapat na yung gawas na nga database ninyo. Sa yung name sa yung database. So, ako, Seaman. So, nigawas. Then, i-click ng plus. Dayon, tanawa ang users ng table. I-click na. PHP Artisan migrate. Tara. Lock. Dito sir. PHP Artisan It is good for this now. migrate. Ikaw man yung enter na dapat tingani ang output. Gani. Sir, kali ako sir. Delete. Kapit ako sa Once makarana ka PHP Artisan migrate. So, sunod na ito buhaton kay mag-create na tayo taog model. So, create ang model, PHP Artisan make colon model. Dayon name sa inyong model. So, okay guys, ang model pasabot ana kay kung na ang iyang representation sa imuhang sama example, di ba? Nakatay table sa database. So, di ba? Natay users nga gi-create nga table. So, ang kaning model, muna na to siya representation kay iyang pao nakapag-entity sa imong users nga table. So, table na si model. So, ang iniin mo to na kay sa man, user man. So, dapat user. So, mag-naming gani mo sa model, dapat singular, dili plural. So, dili ka S sa last. So, bisag users table ang name mo na sa imong database, dapat user na. And then, ako ni pangalan of users. Kaya nga naman, the same yapon gani ha, kung mabago kang set up o Laravel project, nanay default nga model nga user. So, asa makita sa app nga folder, dayon, models nga folder. So, kabantay mo na user.php dra. Bantay mo na. na sir. So, mo na default. So, ako lang ni Iran, enter na ko para makabawa mga work siya. Di ba? Na users na .php. So, delete na na. Atong gamiton, kato lang default. So, balik na rin sa users.php. Sa sulod na na ay fillable nga variable diri. Bantay mo ni. Sa. Fillable. So, kanang fillable, mo na imong mga entity sa imong database or sa imong imong table. So, ato users table man, di ba? Kung saan ito entity ato? First name, middle name, last name, email o password. So, mo na ito ibutang dire. Butang na dire. Sa to. Ay. Tangin. First name. Middle name. So, yung dumi, dapat kanang mga entity sa imong table, i-declare mo tanan dire. Kung ano man, dili mo ma-declare, may tabuan na, dili siya masudlan sa imong database. So, bisag na kay gisood nga value, dili siya ma-store sa imong database table. Example, sa users na to, kung dili ko mag-add first name diri nga entity, may tabuan na, dili siya masudlan og value diri sa tuang diri. Walay masud. So, dapat imo na butangan dira, i-declare mo diri ang first name. Ikaw man, save lang ha. Then sunod mo hatuan ka
mag-create na din tao, kung man. Manatag may vision, manatag model, sunod, create tao, controller. So, PHP, artisan, make, controller, dayon, kung man. So, iname na to. Iname na to ani kay authentication, di ba? Kapantay mo galing ha. Diri sa atong features, authentication, kung saan gani, login, register, log, logout. So, muna, authentication nga, controller atong ipangan. Authentication, controller. Ayo ito. Kuman, asang na makitaan, ari ka diri. App, na folder, HTTP. Dayon, controllers. And then, authentication, controller. Kung sa ganit purpose ni controller gani, katong atong na discuss paglas about ito API. Ato na to ipang store tanan functions related ana nga specific nga controller. Example, may kag na kay user controller atong may ibutang ang add user na function, edit user o delete. So diri ato authentication man, so sa man feature button. So mag-create ka tag function diri. So button na to kay public function register. Kaya register man, di ba? And then open close parenthesis and then curly braces. Open or close curly braces. So kana, mo na yung syntax sa pag-create ng function sa PHP. Dayon, kapag tayo ba na request? So, ang kanang request, pasabot ka na, siya mo ay mukuha sa value gikan sa imong API sa sulod sa imong dito sa payload. Kaon niya ang value. Mo na yung purpose ni request. So, kapiyo na na guys, dire na siya sa atong parameter. Mag-create ang request na variable. So, kung mag-create ng variable sa PHP, butangan din ninyo yung $sign sa pinakauna. $sign. Ngayon, ato na din kon mo to ganiya, di ba? Kung ano itong value gikan sa payload sa API. So, atong buhaton kay kaubunin natong request na variable. Request. And then, arrow. And then, validate. Dayon, open close nga, parenthesis. And then, ako na i-terminator daan guys. Yung ano kumutuod. Nga sa sunod kay mag-add ta of array. Then, enter. So, kung sa ganito itong mga values, dapat isuod sa ito ang uses na table, di ba? First name. So, declare na single quote. First name. Single quote. Yes, single quote. And then, equals space, equal sign. Then, katong greater than. And then, array. So, kasi ganun validate? Pwede ko mag-reho. So, pasabot niyo validate. Inyong i-check kung ang value nga naana nga entity kay sakto. Thank you, bro. Example, required ba siya or pwede ba siya nanapol? So, ringan na. So, dire, si first name dapat, required ba siya, di ba? Required siya. Sunod, dapat, iyang kita type kay string. Di siya pwede number kay first name good. Di ba? String siya. Then sunod, dapat, kay varchar na, di ba? 255, dubantay mo na, 255. Ang maximum mo niya ang character, di siya malapas sa 255. So, mabutang na rin max, nga maximum character, colon, na yun, 255. And then, comma. And then, kapiyon na na to. So, dire, sunod kay middle name. And then, si middle name, hindi naman siya required, hindi naman siya empty. So, ato siya butangan dire o, nalabol. And then, string yapon, and then max, 255. Then, last name. And then, required si last name, string, then maximum 255. And then, sunod kay email, di ba? Email. So, si email, required siya, string,
maximum of the 55 pero dapat dili siya pwede magbalik-balik sa tuang users nga table. So ang buhaton na to ana ay single quote and then natin itawag nga unique nga built-in functionality. It means unique siya, di siya pwede magbalik-balik sa tuang users nga table. And then tawag na to ang users nga table. And then last is password. So password, isa man. So required niya po siya string and ayon maximum of 255. Simple lang siya. And then ang sunod itong buhaton kay ato na tayo i-solve sa tuwang database. So ang buhaton na na. So guys, i-solve sa na user nga variable. Nga naman, ganahan ko kung masave na sa itong database, inig ka, mas-successful siya, makuha na to ang users nga na-solve sa itong users nga sa itong table. Diba? Ngayon, equal, tawag ko na to ang ato na. Ano na to? User nga model. And then, duha ka colon. Ang duha ka colon means magtawag na siya guys. So naman tayo itawag ko create nga built-in function. Create means mustore, musud. And then, open close. Dayon, terminator. And then, array hapon. Kaya, so tapulan mo ta guys, kapiyon na tayo babaw, kapiyon na ko ni. Kapiyon na ko na. Butang na ko tayo isod. And then, di ba dire? Siya may makuha sa value sa request man. So ato ni siya tawgon dire sa ubos. So tawgon na to. Ano siya pagtawag? Tawgon mo ang request na variable. And then, arrow. Dayon, di ba array man siya? So ato i-access ang first name. Access na to. Atong paon. So request first name. Then balik-balik ka na guys. Counter mo tanan, i-match na mo dire. Happy na na mo. Email. Then password. Kani left side guys, kani dire sa left side kani. Mo na imong entity sa imong users nga table. Mo na naa dire sa ato ang user nga model, di ba? Kabantay mo, first name, middle name, last name, email, and password. So ako na gitawag dire. Mo na siya. And then kani request, gikan na siya dire sa babaw. Which is gikuha na ang value gikan sa atong payload sa atong API. And then save na nato. Pero dili pa na mao. Dapat mo return din na. Return na o. Value. Tayo pa ta return. Wala sa C ba? Return 0 kabantay man na. And then response nga functionality built-in na siya. Response parang return ta og response. And then ang atong data type kay JSON. And then terminator. Then sa JSON, mag-add array dira sa sud. And then message. Dayon equal sign greater than and then saman. Ato message diri nga user created successfully. Dayon ama. Dayon gusto man ta makuha sa nato ang atong values nga na-save sa atong users nga table. Single quote, user, and then arrow. Then tawag na to ang user nga variable which is taring na diri sa babaw. Tara, itawag na to diri sa ato ang response para ma-apply siya. Then mag-create na din tao API. So alita sa API.php. Search ka diri babaw. API ato mo sa API.php. Kung ano mo diri, alin na siya makita diri sa routes nga folder and then API.php. Click ra na ninyo, then gawas na siya. So kabantay mo na ay default diri nga saman. Group, middleware group. So in short, tanan suod nga API diri ang mag-access
ma-access kato lang naka-login sa imong system. If wala kay siya naka-login, dili siya maka-access ana, ma-error. So kay register man, so dapat arita sa gawas kay pwede naman ang user dili maka-login. So sa dito syntax na to, mag-create ang API, di ba? Route, colon, HTTP method ayon, unsa man? May register man. So dapat post kay mag-add man. Dayon open close parenthesis and then ako syntax daan, API name and then so nag-create na tag-API guys. So unsa man ang pangalan sa API? Di ba? /una dapat dayon register. And then dire tawag na nato ang controller, di ba? Authentication controller ba ito ng API? Tawag na ito siya. And then colon class and then tawag na ito ang register nga function nga naasunod sa ato ang register. So kaning register dire mo na function name which is naa diri sa ato ang authentication controller. Tara. Register. So atong gitawag dire. Then save. So ma-error ni guys kung ano ni Iran. So ang bato na to fix na to daan. Bantay mo gigamit tao user nga model. So dapat ato sa siya tawgon dire i-use ta na siya kay kung dili siya ma-detect. So okay na guys. So bantay mo na. Gamit mo lain nga class sa lain nga file tawgon na ninyo sa Java. So lingana na disable na siya. Then use zaman atong tanawon sa file path ni user nga model, di ba? Na siya app. So capital Apple app backslash then sa sunod models nga folder and then backslash and then user and then colon then save user kumana na atong data sa atong API error niya po ni kaya naman gitawag ta authentication controller pero wala na to siya gitawag diri sa babaw. So the same yapon use then tanawa ang path ni authentication controller unsa man app then backslash dayon HTTP and then controllers nga folder backslash and then authentication controller dayon authentication controller na file kaya so mo man guys ato na din sa tuang postman okay na postman paray-para na to kumugan na ba tanaw ba o tanaw The checkpoint, I think there is kanang na missing na parts of it.